Hello mga ka-DIY, sa video na to magre-repair tayo ng electric kettle. Yan, ganitong model. Ayan. Pero any model, yan, iisa lang po ng concept. Ayan, ito po yung heating coil niya, ito po yun. Yung sa umiinit, ito po. Tapos mayroon siyang dalawang thermostat. Ayan, dalawang thermostat. Itong isang thermostat, ito po yung may tubig. Yan, tsaka yung may on and off. Kaya boil thermostat, ibig sabihin, once na kumulo yung tubig, masasense niya na mainit na, mag-off na siya. Ayun yung purpose ng isang thermostat. Tapos itong isang thermostat na to, yung boil dry thermostat, ito yung once na naubusan ng tubig yung ating kettle, para hindi masira yung ating heating element, siya yung mag-off. Yan, ayun lang yung purpose niyan. Tapos connected na siya sa line 1 and line 2. Ayan, kasi marami nagtatanong na paano mag-repair ng electric kettle. Yan, sa totoo lang po, napakadali lang pong repairin ng electric kettle. Yan, may mga sikreto lang siya na dapat nating alamin. Yan. Number 1 na nasisira sa kanya, itong part na to. Ayan, itong portion na to, yung on and off. Ito po yan. Hindi nyo na kailangan repairin to. Ayan. Palitan nyo po ng buo. Dahil mura lang po to. Nasa 75 pesos lang po yung isang buong ganito. Ayan, bumibili ako nito sa Raon. Ayan, niluluwas ko pa po. Kasi wala akong mabibilan dito. Ayan, sa lugar namin wala akong mabilan. Ayan, kaya niluluwas ko. Ayan, eto siya. Ayan, pag nasira to, makikita nyo yung loob. Ito yung mga contact niya. Ayan, nasisira yung mga contact niya sa loob. Hindi niya natin kailangan i-test yan. Palitan nyo na po ng buo. Ayan, ito. Nakakuha tayo. Ito buo siya. Ayan. Pero magkaiba po sila ng forma ng switch. Ayan. Magkaiba sila ng forma ng switch. Ayan. Ito yung sa original na nakakabit dito. Tapos, ito yung replacement na nakuha natin. Ayan. Matagal ko na siyang nabili pero hindi ko pa siya naasikaso. Ayan, ngayon pa lang. Yan. Lagi natin naugaliin pag nag-repair tayo ng mga ganitong mga gamit, uunahin natin lagi yung mga wire. Yan, wire. I-check natin kung makikita na dyan, may L, may line, tas may N, tas may E. Ito ground po to. Yan, earth ground. Yan, earth ground, L, tsaka N. Yan. Kumbaga ito yung line 1 and line 2 natin. Itong dalawang to. Ngayon, pag nag-repair tayo, itong dalawang gilid lang kukunin natin. Ayan. Nakaset yung tester natin sa times 10. Pag nag-repair po kasi ako, laging times 10. Ayan. Check natin. Ang kukunin natin yung dalawang gilid. Ayan. Yung dalawang gilid yung kukunin natin. Ayan. Eto. Ayan. Check natin. Ayan. Nag-deflect. Ayan. Makikita nyo nag-deflect. Ngayon, try natin lipat sa kabila. Ayan. Ibig sabihin, good yung contact natin ng ating kettle. Ayan. Ngayon, kung sakaling ganitong klase yan at hindi pumalo, automatic pag ganito kalaki, may fuse po dito yan sa loob. Ayan. Kaya buksan nyo. Ayan. Check nyo rin yung fuse sa loob. Kung hindi pumalo po yun, nag-test po kayo tapos hindi pumalo, check nyo yung fuse. Baka open. Ayan. Pag test ng fuse, syempre, dapat lagi siyang may deflect. Ayan. Ayan. Good as shorted. Ayan. Okay, ganun lang po yung pag-trace niya. Dahil okay na yung wire natin at sure na tayong okay na yung ganito, diretso tayo sa ating contact. Ayan. May mga ganito na electric kettle na bilog. Bilog po yung ilalim niya. Kadalasan, yun yung naglulus. Nawawala yung contact. Ayan. Yun lang po yung papalitan. Okay na siya. Yung mismong tumatama sa mismong ilalim. Ayan. Ngayon, pag ganitong klase yung gagawin nyo, automatic, magpalit na po kayo ng ganito. Ayan, hindi nyo na kailangan pahirapan yung sarili, magpalit na kayo nito. Basta, sure nyo na gumagana na po yung ating wire at buo yung contact natin, okay na po yun. Tapos, check din pala natin yung ating coil. Ayan, ang pag-check ng coil natin, itong dalawang to. Ayan, testing natin. Ayan. Yan. Nag-deflect. Any reading na makuha nyo. Yan. Ibig sabihin, okay po yung ating coil. Wag lang yung sobrang baba. Kasi nakaset na po tayo sa times 10 eh. Wag lang siyang sobrang baba yung halos hindi na siya pumalo. Ayan. Ibig sabihin, damage na po yung ating coil. Ayan. Ngayon, kung okay na po yung na-test natin na okay na siya,
mag-proceed tayo dito. Nga po pala, sa mga magtatanong na pwede po bang i-direct, yes, pwede po. Ayan, kailangan bantayan nyo lang. Once na kumulo, yun na. Tanggalin nyo na sa saksakan. Ayan, kung i-direct nyo, dito nyo po ikakabit sa dalawang yan. Ayan, gagawa nyo ng paraan yung mismong, eto, yan, katulad yung ginawa ko, hininang ko siya. Ayan, hinang nyo yung part dito, kasi ito yung line na to papunta dito. Kasi itong kabilang part, gawin nyo rin ng paraan para makapunta siya dito. Yan, sa part na yan. Yan, ganun lang po. Magagamit nyo na yung electric kettle nyo pag kailangan nyo. Ayan, babantayan nyo lang. Yan, ano gagawin natin kapag magkaiba yung ating on and off? Yan, kung mapapansin nyo magkaiba sila oh. Magkamukha sila pero magkaiba sila ng switch. Ayan oh. Ayan, ang gagawin nyo po dyan, paglipatin nyo lang. Kasi kung ito gagamitin natin, ganun po natin Ayan. Kung ito gagamitin natin, hindi po aabot. Ayan, hindi po siya aabot. Ayan, hindi katulad nitong original niya. Ayan. Ayan, sakto. Sakto po siya. Ayan, 'Di ba? Sakto siya. Kaya ito, kukunin natin 'to. Ililipat natin dito. Ayan, panoorin niyo po. Ayan, pag nagtanggal kayo nito, sungkitin niyo siya dito dahan-dahan. Ayan. Hindi ko siya susungkitin dito kasi masisira yung spring niya. Dito siya tatanggalin. Ayan. Ayan, kalas na siya. Ayan, tanggal na siya. Ayan, kukunin natin to. Ayun. Ayan, transfer lang natin dito. Ayan, pag nagkalas tayo nito pala, ito, baka matanggal natin, yung problema. Ayan. Ayan. Huwag natin kakalimutan. Ito, ganito po itsura niya. Ayan, kasi pag nalaglag yan, problema. Ayan. Ayan. Press lang natin. Ayan. Okay na siya. Try natin. Try natin kung okay siya. Ayan, bago natin ikabit sa mismong loob, try natin. Ayan. Ito, try natin ikabit. Ayan. Titignan natin kung anong mangyayari sa kanya. Ayan, ito, nakabit na natin siya. Para i-try lang muna natin bago natin ikabit. Ayan. Ang purpose lang nito para hindi tanggal kabit. Ayan. Ayun lang purpose po niya. Check natin ulit. Ayan. On, off. On, off. On, off. Off. On, off. On, off. On, off. On, off. Ayan. Okay na po siya. Ibig sabihin, pwede na natin ito ikabit. Ayan. Andar na yung ating electric kettle. Ayan. Ganun lang po siya. Ayan. Test nyo muna. Tapos, tsaka nyo ibalik. Ayan. Ito kasi, ito niremedyohan ko lang to. Yan, makikita nyo yan, may hinang. Para nakadirect lang siya, umandar lang siya. Pansamantala. Kabit na natin. Yan, assemblein po natin. Yan, huwag nyo kakalimutan yung water seal. Yan. Kasi pag nasira yan, na-damage yan, problema talaga. Yan, magli-leak. Kabit na natin. Yan, okay na siya. Nakabit na natin. Tapos, kabit na natin itong on and off niya. Yan, pag kinabit natin yan, makikita natin dito sa ilalim. Ayun. Ayan. Back na siya. Ayan, nakabit na natin. Ito siya. Ayan.
Bago ko siya isara, yan, try muna natin lagyan ng tubig. Yan, nilagyan ko siya tubig. Yan, hindi ko muna siya sinara. Yan. Yan, nilalagay ko siya dito sa kanyang lagayan. Yan, ito, siguraduhin natin nagko-contact tong dalawang to. Yan, kasi minsan dito nang galing yung problema sa contact. Yan. Ayan. Tapos, pag okay na yan, kung sa tingin natin okay, nag-set siya na maayos, tsaka natin i-test. Yan, i-test natin yung kanyang plug. On. Testing. Yan, o. Kung mapapansin nyo, ayaw nyo gumana. Yan, o. Try natin i-check ito ulit. Yan. Tingnan nyo, ayan, o. Gumagana siya. Yan. Yan. Pag ganyan yung nangyayari, kailangan yung linisin yung ito, yung contact. Kasi pag kinabit natin dito, yan, dapat meron na siya. Yan, meron na siya. Naglulus yan. Ito naglulus. Kaya nagkakaroon nawawala. Kailangan natin linisin. Yan, lilinisin ko lang yung contact. Yan. Try natin ulit. Test. Yan. Hindi na siya nagluloko. Yan, okay na yan. Pwede na natin i-test. Yan, testing. Yan, try natin i-plug. Yan, pinrag natin. Tapos try natin i-on. Ayan. Nag-power na siya. Yan, hintayin natin kung ano mangyayari. Ayan, nung tinest natin, nawawala-wala siya. Okay naman siya, kaya lang, medyo nakatupi ng konti yung isa, yung pinaka-contact niya. Ayan o, sa loob. Yan, iaangat natin. Try natin angatin para hindi magloko. Ayan o. Ayan. Okay na siya. Try natin ulit. Ayan, okay na siya. Ayan, okay na po. Kumukulo na yung ano natin. Okay na yung ginagawa natin. Ayan. Ngayon, kailangan niyang bumalik dito. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, meron daanan dito yan. Kailangan yung usok na yan pumunta dito sa loob para siya mamatay. Okay. Try natin. Ito po yung takip. Pag wala itong takip na to, hindi po mamamatay yan. Hanggang sa maubos na yung tubig, hindi po siya mag-off. Ayan. Pag natuyo-tuyo na yung tubig niya, tsaka gagana lang yung ito. Ayan. Ito hindi siya gagana hanggat wala yung takip. Ayan. Nilalagay ko na yung takip. Ayan. Nakabit na natin yung takip. Dito siya dumadaan. Ayan o. Yung butas na yan, dyan papasok yung usok na mainit. Tapos bababa dito sa mismong thermostat natin. Ito po yun. Ayan. Try natin paandarin ulit. Ilaw. Ayan. Umiilaw po siya. Tsaka to. Tignan natin. Ayan. Kumukulo na po yan. Hintayin lang natin na mag-off. Ayan. Ayan. Okay na po yung ano natin. Nakita nyo po. Ayan. Nag-off na siya. Ito ilaw na wala na. Ayan. Ganun lang po mag-repair ng electric kettle. Ayan. Pakita ko lang yung kung paano nagtatrabaho itong yung ating thermostat. Ayan. Ito po yung pinaka-thermostat niya. Itong metal na yan. Ayan. Kung tutuusin, switch lang po siya talaga. Switch na may thermal control. Ayan. Ito po yung thermal control niya. Ayan. Magda-demo tayo. Pakita ko lang din po sa inyo kung paano nagtatrabaho itong metal na to. Ayan. Itong metal na to, nagre-react po siya sa init. Ayan. Tignan nyo po. Ayan. On. On, off, on, off. Ayan. I-on natin. Tapos tututukan ko na mainit to. Itong part na yan. Tingnan nyo po kung ano mangyayari. Yan. Nakita nyo po. Nag-click siya. Yan. Nagre-react po itong metal na to sa init. Ayan o. Yan. Yan. On. Try natin ulit. Yan. Ganun lang po siya. Para yung init ng mismong kettle natin ma-detect niya. Ayan, yun lang po yung trabaho niya. Ayan, basta lagi niyo lang po tatandaan itong diagram na to. Ayan, ganun lang po siya kasimple. Ayan, sana may natutunan po tayo sa video ito. Ayan, maraming salamat po. Meron ba kayong gustong topic para sa susunod na video? Mag-comment na. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe.